Hey guys! Good afternoon and happy Sunday sa ating lahat. Kamusta po kayo? Welcome back sa aking YouTube channel. Andito na naman po ako, si Gandara, ang kaliyot Arikansinyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Legit Taricans. And para nga po ngayong araw na ito, ang atin pong pag-uusapan ay sa pananahimik, ay patungkol po sa pananahimik di umano ng Tape Inc. Mukhang hindi po sila nagbibigay ng kanilang side patungkol po dito sa another pagkakabasura ng kanilang apela para sa registration ni Henyo Master Joey De Leon. Mayroon po kasing tabloid na nag-post na kung saan hinihingan po nila ng reaksyon or ng panig ang Tape Inc. pero tila hindi po sila sinasagot po nito. And marami din po ang nag-aabang kung ano ba ang ilalabas na statement ng Tape Inc. hinggil dito. Kasi yung kumbaga yung pro tape po guys, naglabas po ng update kahapon na kung saan fake news daw po kasi yon. So gusto rin marinig ng mga tao ang side mismo ng Tape Inc. or ng attorney ng Tape Inc. para maging malinaw po talaga sa lahat. Sabi po kasi na attorney Buko ay iniintay pa rin nila ang mismong kumpirmasyon mula po sa IPO. Ito nga po yun. Sabi kasi dito, since the opposition has been dismissed and the appeal denied, the Itbulaga trademark is deemed registered in the name of Joey. TVJ's legal counsel Enrique Buko de la Cruz Jr. told Inquirer Net, we are just waiting for the formal confirmation from IPO. Anyway guys, bago po tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. And since meron nga po nakuhang side mula po sa attorney ng TVJ, which is si Attorney Buko, Collegiate Taricans, ay sinubukan din daw po nila na kunan ng side ang Tape Inc. Pero mukhang hindi sila napagbigyan. Ayon po tuloy sa mga comments ay ng mga netizen ay tahimik sila ngayon. Baka totoo daw po ang balita kasi silent means yes. Sabi kasi dito sa report, Inquirer.net has reached out to the camp of Tape for a comment but has yet to receive a response. So, hindi pa rin po sila nakakatanggap ng tugon na mula po sa Tape Inc. But nakalagay dito, in an earlier statement, Tape's legal counsel said, the production company will continue using the Itbulaga name despite the IPO Bill's December 4 ruling, stressing that the decision is not yet final and can be still reversed through their appeal. And habang iniintay nga po ang side ng Tape Inc., ito naman pong si Henyo Master Joey De Leon ay mukhang meron na pong pagkumpirma. Mukhang totoo pa po talaga sa legit ang balita na may panibago pong naipanalo si Henyo Master Joey De Leon para sa trademark na Itbulaga. Kasi base nga po dito sa kanyang nirepost, Joey De Leon wins separate trademark case on use of Itbulaga ayon sa lawyer. Tape loses an appeal that sought to stop comedian Joey De Leon from getting a trademark registration for Itbulaga for entertainment purposes, such as TV shows, says a lawyer. And very proud nga po sa Henyo Master sa another victory po nito or pagkakapanalo sa trademark case. Nakalagay nga po kasi sa kanyang caption ay proud and not fraud. So tinuturing po ito ng mga fans na pagkukumpirma na totoo po ang balita na talagang ang pangalawang apela na atin pong nabalitaan ng Tape Inc. para sa titulong Itbulaga or registration naman ngayon ni Joey De Leon ay binasura ng IPO.
So, kayo guys, ano po ang inyong say patungkol dyan? Pa-comment na lamang po sa baba. Samantala, ayun naman sa ating mga commenter about sa nakaraan nating topic. Sabi dito ni Power of Life, malinaw pa sa sikat ng araw at 1979 pa ay TVJ na yan. Walang paalam sa TVJ na pinarehistro pala ng Tape Inc. sa IPO ang trademark. Violation ito at dapat nakansilahin ng IPO ang trademark ng Tape Inc. which was registered in bad faith. Bobo ba ang Tape Inc.? So, yan din nga po ang ipinapaliwanag at sinasabi ng TVJ. Hindi talaga nila alam na pinarehistro ng Tape Inc. ang titulong Itbulaga. Mabuti na lamang din at asala ang kanilang pagpaparegister, di ba? Kasi for merchandise po ang kanilang pinarehistro. Puntos pa rin yun sa TVJ kasi for entertainment ang ginagawa nila pero for merchandise ang paregistered nila. Sa mahabang panahon, mali ang kanilang ginagawa. So, dapat foul yun. Sabi nga ng mga netizen, hindi kaya pwedeng questionin ng IPO ang ginagawa ng Tape Inc. Kasi mali yung mali yung ginagawa nila sa kanilang pinaregistered sa mahaba pong panahon. Para saan pa daw po at meron pa yung separate kung para saan yung pinaregistered entertainment or merchandise kung hindi rin naman pala susundin basta ang title ay Itbulaga or basta gamit-gamit ang kanilang pinarehistrong titulo. So, hindi ko alam kung may magagawa po ang IPO doon. But ang importante guys ay even for merchandise na lamang po ang kanilang pinarehistro, napakansela na ito. Yun po ang isa sa importante talaga sa ngayon. Samantala, sabi naman ni Sir Romy Obispo, good afternoon, Ma'am Gandara. Tama yun. Sabi ng mga Dabarkads na unti-unti nang mawawala at lahat ng kinuha ng Tipulagta ay maibabalik sa tunay na may-ari. Ang TVJ, Itbulaga. So, sana kasama po dyan yung mga segments and kahit po kamukha lang. Iba yung title pero kamukha ng segment ng TVJ. Sana magawa nila ng paraan. Sana mabawi po talaga nila. Pati po sana yung Facebook at yung YouTube magamit po ng TVJ. Kahit po kahit po sa lang sila mag-live sa kahit saan sa dalawa tapos magkabukod na lamang kasi dalawang channel na 'di ba Itbulaga tapos TVJ kahit magkabukod na po ang isang channel ay pag live po nila yung isa naman ay para sa kanilang vlogs para parehas magamit kung sakasakali na kanila pong mabawi. Sana lahat po talaga ay kanilang mabawi. Samantala, sabi naman ni Aris Garesha, magandang hapon sa'yo. Gano'n naman pala. Bakit patuloy pa rin ginagamit ng tape ang titulong Itbulaga? At pinapayagan naman ng GMA7, halos host at mga host dito ang pagpapalabas nito sa publiko. Anong klaseng batas ba meron tayo at napakahirap ma-implement ito? Kaya marami ang lumalabag sa batas dahil hindi napapairal ng tamaang batas, impluwensya at palakasan, system yan. Dapat patawan ng mabigat na parusa. Hindi lamang pagkakakulong at penalties, kundi pagsuspinde sa pagpapalabas. GMA7 tape, halos host at mga talent host. Hindi lang paglabag sa batas kundi may kasamang panlilinlang na rin sa publiko kaya dapat lang na agad na maipatupad ito. Samantala, sabi naman ni Len Pargas sa kanyang komento, magandang hapon na before kasi na malaki yung studio, may EB Olympics pa sila. Kasi nga dahil sa malaki, mas makakagalaw sila. So, yun pala ang isa rin sa main reason ng mga Dabarkads, legit Dabarkads supporters
kung bakit nagre-request po sila ng mas malaking studio para po sa TVJ. Since naibalik naman na daw po ang titulong Itbulaga. Para may mas marami silang nagagawa kapag mas malaki yung kanilang studio. Bukod sa marami po ang makakapunta na live audience, mas masaya, mas marami talaga silang magagawa at magkakaroon sila ng talagang bonggang improvement. So, kayo po guys, anong inyong say patungkol dito? Pa-comment lamang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.